Mga kapatid, sabi nga po sa kantang Bituing Walang Ningning, balutin mo ako sa liwanag ng iyong pagmamahal. Parang ganyan ang literal na peg ng isang uri ng bituin sa kalawakan na ang minumukbang daw ay planeta. Yes, mga kapatid, may star na kumakain ng planeta. Hindi po ito science fiction. Ito ang isa sa mga pinakabagong natuklasan ng mga astronomer tungkol sa mga tinatawag na red dwarf stars. Ang red dwarf ay mas maliit at mas malamig kaysa sa ating araw. Sila ang pinakamaraming bituin sa buong Milky Way. Tinatayang 3 sa bawat 4 na bituin sa ating galaxy ay red dwarf. At ito pa ang mas astig. Habang ang araw natin ay may buhay na mga 10 bilyong taon, ang mga red dwarf ay pwedeng mabuhay ng daan-daang bilyon o kaya'y trilyong taon. Pero kahit sobrang tagal nila mabuhay, may isang bagay na nagpapakamot sa ulo ng mga scientist. May ilang red dwarf na may sobrang daming lithium. Hindi raw po yan normal, lalo na kung matanda na ang bituin. Kaya nang makakita po sila ng mga matatandang red dwarf na may mataas na antas ng lithium, para silang may nakitang mumo sa bibig ng taong nagsabing, "Oh, hindi ako ang kumain." Diyan po nagsimula ang hinala. Dahil sa mga pagbabago sa orbit ng mga planeta, posibleng may mga mundo na napapalapit sa kanilang araw hanggang sa mahila, mahigop at tuluyang lamunin. Nang matunaw ang mga planetang iyon, naiwan sa red dwarf ang bakas ng sobrang lithium. At ayon nga po sa mga astronomer, sinlaki ng Earth ang ilang minukbang na planeta. Pero relax lang tayo mga kapatid, hindi po nanganganib ang Earth dahil ang araw natin ay hindi naman red dwarf. Pero nakaka-amaze, di ba, na sa ilang sulok ng kalawakan, merong mga planetang nabuo, umikot sa kanilang bituin ng milyon-milyon o bilyong taon para lang sa huli, malunok nito. Yan po ang ating K-Alaman. Okay. Mga kapatid, Jervy Wrightson po. Eto na nga. Para sa latest showbiz news at iba pang K-Alaman, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.